kahapon, ang sinabi ko sa kanila, sa ilang miyembro ng Kamara, nagbuo kami ng BICAM. Sabi nila, gusto ro nilang i-adapt yung Senate version. Sabi ko, i-adapt nyo, thank you. At wala kaming interest, sabi namin, na i-adapt yung sa inyo dahil wala kaming nakitang study man lamang doon sa pinasa nilang 200. At sinabi ko rin sa kanila kahapon, talaga bang ganito na ang gagawin ninyo? Yung impeachment, pinadala nyo, huling araw na lang ng sesyon namin. Ito, ganun din, huling mga araw ng sesyon namin. Tapos, ayan na naman kayo, mamadaliin nyo na naman kami, na parang kami ang may kasalanan. Pinasa namin tong wage hike na 100 pesos, January o February 2024. Mahigit isang taon nilang inupuan ito. Tapos, bigla ngayon, sila yung gigil na gigil at nagmamadali. May proseso kung talagang gusto nilang i-adapt yung version ng Senado. Simpleng motion yan sa plenaryo ng Kamara. At hindi na kailangan ng BICAM. Ang problema ng mga miyembro ng BICAM, pati ako personally, hindi ko alam kung saan nila hinugot ito. At sa parte ng Senado, ni walang pagdinig na ginawa kaugnay sa ganito kataas na halaga. So, walang mangyayaring BICAM? You refuse na BICAM? It's not that I refuse. They sent it to us yesterday. Nag-form kami ng BICAM kagabi dahil may impeachment kami. Buong umaga ngayon hanggang hapon mamaya ay may CA kami. May humigit kumulang 100 pa yata at 20 opisyal na nominado at appointed ang kailangan namin i-confirm. Paumanhin sa Kamara pero mahigit 300 sila. Kami 23 na ginagawa ang parehong trabahong ginagawa nila. So hanggat maaari sana, mas bigyan nila kami ng mahabang panahon dahil sila ay mas marami naman na nagtatrabaho sa parehong proseso ng legislasyon. Pero SK, may info kayo kung available ang House, they adapt yung Senate version. Yun ang sinabi nila sa akin kahapon. Pero gusto pa rin nila mag-BICAM kaya hindi ko maunawaan. Bakit magba-BICAM kung... ibig sabihin, hindi sila sang-ayon. Again, akala ko ba sang-ayon sila? So, sino ba talagang nagdidikta at nagkukumpas at nagsasabi ng posisyon? O so, kung sinasabi mong hinahagil sa ganyan, ibig sabihin, wala silang balak i-adapt yun. So, kapag hindi na-adapt, malabo na sir. Wala kaming oras para gawin yun. Ulitin ko ayan na naman Bakit ba kung kailan huli, biglang sasabihin, dinedelay namin at wala kaming oras para i-adapt yun, kapapadala lang nila. Kung pinadala sana nila, bago kami nag-adjourn noon pa, mas madali-daling pag-usapan yan at mapag-aralan. Mahirap kasi, minsan, kung ang intensyon ay hindi lang naman talaga magpasa ng makabuluhang batas, pero magpaasa ng walang pag-aaral sa mga sensitibong bagay na maaaring makaapekto sa ating ekonomiya, na siguro naman dapat nalalaman nila yan bilang mature dapat na mga leader ng ating bansa. SP, sorry. Yung certification po ba of non-forum shopping, is that a requirement po? In the rules of court, it is. SP, sorry, balik. Ito ay, hindi ito certificate of non-forum shopping. Sinabi ni Senator Judge Cayetano kahapon, ito'y parang ganon, na nire-require ng korte sa mga litigants. So, ni-require ng korte kahapon na mag-certify kayo na hindi ninyo nilabag yung 1-year ban ay tinatalaga ng saligang batas. Sir, certify meaning letter sent to the impeachment court? Na pinapaliwanag nila, pleading na tayo kasi impeachment court na to Sinecertify nila na hindi at anong sabi ng mga senator judges? Kahit yung mga bumoto laban dito. SP, ano po? Hindi natin pwede pagpasahan to dahil wala tayong hawak. We cannot take judicial notice of it. We need information from the House. You saw what happened on the floor. The original motion to dismiss evolved and developed. So, ganun ba? Kailangan ng impormasyon? O di sige, kunin natin yung impormasyon sa House. Hindi nyo nga ba nilabag ito? Now, there is no position taken na nilabag. Contrary to what some of the members are saying, that we decided on this, that we cannot say it's unconstitutional. We're not saying it's unconstitutional. In fact, we're asking them. And the information will come in the form of pleading? Yes. Yes, a compliance. Pero yung communication that they will pursue resolution? It can all... Ulitin ko, ayokong diktahan.
Pero, hindi, ayokong diktahan, pero magpapasa sila ng resolusyon at i-quote at ito'y opinion ko bilang abogado, ha, hindi ko sila dinidiktahan. Sa tingin ko, ang dapat nilang gawin, magpasa sila ng resolusyon at yung resolusyong yon ipaloob nila sa isang compliance na pleading na isasubmit nila sa impeachment court. Hindi nila isusumite yung resolution mismo sa impeachment court. Ulitin ko ha, impeachment court na tayo, lahat ng mga submission, ang tawag ay pleading, may title, may case number, so hindi yung ordinaryong resolution ipapastamp receive lang. Everything should be coursed through a pleading already once it pertains to the court. SP, that would have been determined and discussed during the trial proper. Which one? Yun, kung meron bang violation dun sa 1-year pass. I-discuss, hindi, compliance lang yun. Natupad na nila yun kung magsumiti sila. Ngayon, kung may senator judge na magtatanong, kaugnay nun, pagdating ng 20th Congress, hindi ko na kayang i-predict yun. Pero nag-comply na sila, baka naman tapos na yun doon. Di ba? Sandali lang, please. Sir, sorry. Speaking of the pleading, sir, ano naman po yung pananaw niyo, sir, good morning, doon sa mga nagsasabi po na nakaka-delay daw po itong naging pag-return kasi nagdadagdag po ng pleadings, humahaba po yung proseso sana na ginugugol na lang po dapat for the trial, sir. For the nth time. For the nth time, the most we could do during the 19th Congress, before Congress adjourns, and before the 19th Congress ends, is to issue summons. We've done that. And okay, Itong paghingi namin ng impormasyon, dagdag na trabaho siguro sa prosecution, pero ano naman ngayon, nakala ko ba, gigil na gigil sila dito. Ito yung trabaho nila. Pero, paano makakadelay? Wala naman pwedeng mangyari. In fact, mapapabilis pa dahil habang nakarecess kami, habang walang trial, habang hindi pa pumapasok ang ika-20 Kongreso, ay magagawa na nila to at mapaghahandaan. Dahil baka mamaya, si Senator Bato ay bahagi pa rin, si Senator Cayetano ay bahagi pa rin ng 20th Congress. Kung hindi namin to ginawa ngayon, paano pa ginawa nila yan pagpasok ng 20th Congress Impeachment Court? Doon pala magsisimula yan? Hindi ba magandang nasimulan na yan ngayon at baka matapos na rin yan ngayon at matuldukan na ngayon? So, asan yung delay? Ulitin ko ha, isa lamang ang pwede naming magawa, mag-issue ng summons. Nagawa namin yon. May dagdag pa nga eh. At saka, isa pa, dapat ngayong araw yung namin gagawin yun, di ba? Di ba dapat ngayong araw namin gagawin yung pag-convene, pag-issue ng summons, ngayong araw namin gagawin, lahat to. Nagawa na nga kahapon eh. May kasabihan tayo, yung bulag minsan mas madali pang makakita kaysa sa nagbubulag-bulagan. At yung bingi mas madali pang makarinig kaysa sa nagbibingi-bingihan. Klaro ang ginawa ng Senado nitong mga nagdaang araw. Binabagit nyo, diba? Tungkol sa bulag o... Kung hindi nga gusto yun ng impeachment court ng 20th Congress, and yet the impeachment court of the 19th Congress, tinali yun na yung kamay ng impeachment Hindi. court of the 20th Congress. Paano kung gusto rin nila yun? Paano kung ayaw? Di pagpapasahan nyo ng 20th Congress, hindi namin sila pwedeng itali. Ulitin ko ha, pag sinabi ng 20th Congress, kunwari, ayaw magsumite ng Kamara nung hinihiling na resolusyon. Ayaw. Pagdating na impeachment court ng 20th Congress, sasabihin nila, hindi naman talaga kailangan yan. I move na magpatuloy tayo ng kahit hindi tayo pinansin, kahit hindi tayo sinunod, kahit hindi ginalang. Yung impeachment court. Pagbabotohan namin. Kung sino may mayoryang boto, siya masusunod. Paano pag hindi namin ginawa to? At pagdating ng 20th Congress, tulad ng sinabi ko, nandun pa naman si Senator Judges Bato and Cayetano. Doon pa lang nila ginawa to. Pagbobotohan, kung manalo, hintayin namin uli. Hindi ba nakatipid nga ng oras na ngayon, naitanong na lahat to, naipukol na lahat to, mabibigyan na sila ng pagkakataon na masolusyonan at maresolbahan ito bago pa man at habang naghihintay kami ng 20th Congress. Is it also possible na yung impeachment Alam kong court... patapos na ito pagpapunta na tayo sa building eh. Pero Wala pa, sir. wala pa Mamaya. tayo.
Mamaya po. Huwag kang magalala, hindi tayo abot dun sa pangilan. Hindi ko na alam. Sir, possible po ba na yung impeachment court ng 20th Congress, piliin nila na, okay, magantay na lang tayo forever until isubmit nila yung mga hinihingi natin ng mga resolutions? Wala bang certain period? Hindi ko, again, in the realm of possibilities, everything is possible. A hypothetical question like that is possible, but please don't quote me na mangyayari yun. Lahat naman yan posible, pero hindi ko kayang i-predict kung yan nga ang mangyayari o gagawin. Kung ano man ang sasabihin nila, kung ano man ang mangyayari, dadaan sa motion yan at pagbobotohan yan. Hindi ba yan ang palagi kong sinasabi? At least nakita nyo, sa Senado man o sa impeachment court, na lahat yon dadaan sa botohan. Nung una, hindi ba may agam-agam kayo? So pwede bang pagbotohan na hindi sumunod sa saligang batas? Wala namang ganung boto, hindi ba? Pero anumang motion, anumang kahilingan at kagustuhan, pagbobotohan. Kahit na nung sa kaso na sa sitwasyon ni Senator Risa, nag-move, hindi ba, para sumumpa ang impeachment court judges, si Senator Pimentel. Tumayo si Senator Ontiveros, hindi pwede pagbotohan to. Nag-move yung minority leader niya, sabi niya, lahat to pinagbobotohan. Lahat to'y dadaan sa botohan. Everything must be settled through a vote because we are a collegial and deliberative body. Sir,